Akala nila ligtas na sila nang mawala ang mga anino pero sa bawat gabi, may kumakatok, may bumubulong at may aninong nakangising naghihintay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, lalaban ka ba o susuko ka na lang sa dilim? Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga karanasan, alamat at kwentong bayan na umiikot sa ating kultura. Layunin nito ay magbigay aliw, kilabot at aral sa mga manonood. Wala itong intensyong manira, magdulot ng takot ng lampas sa hangganan, o magturo ng karahasan. Kung ikaw ay madaling matakot, iminumungkahi kong samahan mo ng iba ang iyong panonood. Sa isang baryong nakatago sa gilid ng bundok, may mga gabi kung saan tila humihinto ang oras. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Ngunit sa sandaling magpakita ang bilog na buwan sa kalangitan, ang katahimikan ay nagiging kakaiba, parang may ibang nilalang na sumasabay sa ihip ng hangin, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Doon nagsimula ang kwento ng mag-inang nakaupo sa gitna ng bakuran, nakababad sa malamlam na liwanag ng buwan, na para bang hinihigop nila ang lakas at liwanag nito. Kung titingnan mula sa malayo, wari isa lamang itong simpleng tagpo, isang ina at kanyang anak na babae, nakapikit, nakaharap sa langit, animoy nagdarasal o nagmumuni-muni. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong kakaiba ang kanilang kilos. Ang balat nila ay tila kumikintab, hindi dahil sa pawis, kundi dahil parang sinisipsip ng katawan nila ang liwanag ng buwan. Sa bawat hinga, ang kanilang dibdib ay umaangat ng mabagal, mahaba at sabay na sabay. Ang mga ibon sa punong malapit sa kanila ay biglang lumipad palayo, tila ba natakot sa presensya nila. Maraming nagsasabi na ang mga taong nagbibilad ng katawan sa ilalim ng bilog na buwan ay hindi basta-basta. May mga paniniwala na sila ay nagdadasal, may ilan namang naniniwala na ito'y ritual ng mga albularyo o mangkukulam. Pero sa kasong ito, ibang klase ang nararamdaman ng mga nakakakita. Hindi ito basta dasal, hindi basta ritual, kundi maihalong lihim na bumabalot sa katauhan ng mag-ina. Ang ina, na sa unang tingin ay mukhang payak at mahinhin, ay may mga mata na parang hindi tumatanda. May lalim ang kanyang titig na tila ba nakarating na sa mga lugar na hindi kayang marating ng karaniwang tao. Ang anak naman, isang dalagitang halos kasing edad ng mga estudyanteng madalas makita sa baryo, ay may maputlang balat at mga labi na parang laging malamig. Kapag nagkakatitigan ang mga kapitbahay sa kanya, agad nilang iniiwas ang tingin dahil may kakaibang bigat na dala ang kanyang mga mata. Isang gabi, may batang dumaan malapit sa kanilang bakuran. Nakita nito ang mag-ina na nakatayo, nakatihaya, at nakataas ang mga kamay, para bang inaabot ang buwan. Akala ng bata, naglalaro lang sila o may ginagawang kakaibang panata. Ngunit bigla niyang napansin ang anino nila sa lupa, hindi tugma sa liwanag. Ang mga anino ay tila kumikilos ng mag-isa, gumagapang, at nagdidikit sa mga pader ng bahay, para bang may sariling buhay. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan sa baryo. May kakaiba sa mag-ina, bulong ng isa. Parang hindi sila tao, sagot naman ng matanda. Ngunit walang gustong lumapit o magtanong ng direkta. Takot ang nangingibabaw. Ang iba'y nagsasabing baka sila ay aswang na sumisipsip ng lakas ng buwan upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Ang ilan na may naniniwala na baka sila ay isinumpa at ang buwan lamang ang tanging paraan upang sila'y mabuhay. Sa paglipas ng mga gabi, palakas ng palakas ang kilabot na dulot ng presensya ng mag-ina. Ang mga hayop sa paligid ng kanilang bahay ay unti-unting naglalaho, mga manok na nawawala ng walang bakas, mga aso na hindi na umuuwi. Laging sa gabi, sa oras ng kabilugan ng buwan, nawawala ang mga ito. Ngunit kapag tinatanong ang mag-ina, ngiti lang ang sagot nila. Isang ngiti na may halong misteryo, malamig, at walang kasiguraduhan kung ito ba'y inosente o puno ng panlilinlang. Hanggang isang gabi, may nakapansin na habang sila ay nakabilad sa ilalim ng buwan, ang katawan ng dalagita ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang anino ay humahaba, ang kanyang mga daliri tila lumalapad at tumutulis. Ngunit sa mismong katawan niya, walang pagbabago, sa anino lamang. At doon nagsimula ang tunay na tanong, sino ba talaga ang mag-inang ito? Tao pa ba sila, o matagal nang napalitan ng nilalang na hindi dapat makihalubilo sa mga tao?
Sa gabing iyon, habang mas maliwanag kaysa dati ang bilog na buwan, may nakarinig ng mahinang iyak mula sa kanilang bakuran. Hindi malinaw kung iyak ng bata o iyak ng hayop. Ang mga kapitbahay ay nagkulong sa kanilang mga bahay, hindi makalapit, ngunit nakikiramdam. Ang hangin ay biglang lumamig, at tila ba may dumaan na aninong hindi nila nakita, ngunit ramdam na ramdam ang presensya. At mula sa malayo, bago matapos ang gabing iyon, isang lalaki ang nakakita sa mag-inang nakatayo pa rin sa ilalim ng buwan. Ngunit ngayon, hindi na sila nakatingala. Ang kanilang mga mata ay nakatingin diretso sa kanya, mga matang pula at kumikislap. At bago pa man siya makatakbo, biglang nawala ang ilaw ng buwan, natakpan ng ulap, at ang tanging naiwan sa dilim ay ang kanilang mga anino, nakaabang, gumagalaw at papalapit sa kanya. Kung ikaw ang makakakita ng ganoong tanawin, tatakbo ka ba o susubukang intindihin ang kanilang sikreto? O baka mas mabuting huwag mo nang alamin pa dahil baka ikaw ang susunod na kunin ng kanilang anino. Sa sumunod na gabi matapos masaksihan ng isang lalaki ang nakakakilabot na tingin ng mag-ina, hindi na siya mapakali. Kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, lagi niyang nakikita ang pulang liwanag na nagmumula sa mga mata ng mag-ina at ang gumagalaw na mga anino na tila sumusunod sa kanya. Hindi na siya makatulog at kahit sa araw ay may kakaibang takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Minsan, bigla na lang siyang magugulat dahil sa kaluskos ng mga dahon o sa ingay ng hayop, ngunit paglingon niya wala namang tao o hayop na nandoon. Parang may mga matang nakamasid sa kanya sa lahat ng oras. Habang patuloy ang kabilugan ng buwan, mas lalo pang lumalakas ang usap-usapan sa baryo. May isang matandang babae, kilala bilang si Aling Rosa, ang nagkwento na noon pa man daw ay kakaiba na ang pinagmulan ng mag-ina. Ang ina, na tinatawag nilang si Marta, ay hindi raw talaga taga roon. Bigla na lang siyang dumating sa baryo, mahigit 15 taon na ang nakalipas, buntis, at halos wala ng lakas. Wala siyang kasama at walang sinumang nakakakilala sa kanya. Pinatuloy siya ng isang mabait na pamilya, ngunit matapos ipanganak ang kanyang anak na si Lira, bigla na lang nawala ang mga nag-ampon sa kanila. Hindi na rin muling nakita kahit ang kanilang mga bangkay. Simula noon, nanirahan na si Marta at Lira sa maliit na kubo sa gilid ng baryo, malapit sa gubat. Sa araw, tila normal silang mag-ina, tahimik, hindi nakikipaghalubilo, ngunit hindi rin naman nang aabala ng iba. Ngunit tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, nakikita silang naglalakad papunta sa bakuran, nakatingala at nakabilad sa liwanag. May ilang bata na nagsabi ring minsan ay nakarinig sila ng mga bulong mula sa gubat, na parang inaawit sa kakaibang wika. Ang mga hayop na malapit sa kubo ay nagiging mailap at madalas ay naglalaho ng walang bakas. Isang gabi, isang grupo ng kabataan ang naglakas loob na sumilip mula sa likod ng mga puno malapit sa kubo ng mag-ina. Nakita nilang magkahawak kamay sina Marta at Lira habang nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanilang mga mata ay nakapikit at ang kanilang mga labi ay gumagalaw na para bang may binibigkas na hindi maunawaan. Sa paligid nila, ang mga anino ay kumikilos na parang may sariling buhay, sumasayaw sa lupa, umaakyat sa mga dingding, at minsan ay nagiging hugis na hindi maipaliwanag. May isa pang kabataan ang sumumpa na nakita niyang may mahabang buntot na aninong gumapang at biglang naglaho. Nang gabing iyon, halos hindi makahinga ang mga kabataan sa takot. Tumakbo silang pauwi, ngunit sa kanilang pagtakas, tila ba may humahabol sa kanila. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit walang hangin, at ang kanilang mga anino mismo ay parang humahaba at umaabot na para silang kinakaladkad. Isa sa kanila ang nadapa, at nang tumayo siya, ramdam niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakita kundi ang maitim na anyo ng kanilang sariling anino, ngunit ito'y nakangisi. Sa baryo, nagsimula ng mag-ingat ang lahat. Hindi na sila lumalabas kapag kabilugan ng buwan. May ilan na nagkukwento na naririnig nila ang iyak ng isang bata mula sa kubo, ngunit hindi malinaw kung iyon ba'y boses ni Lira o ng ibang nilalang. Ang mga aso ng baryo ay nag-uumalulong tuwing hating gabi, lahat ay nakatingin sa direksyon ng kubo. May isa pang gabi na isang matanda ang nagising dahil sa ingay ng kanyang mga manok. Nang silipin niya ang kulungan, wala na ang mga ito. Ngunit sa lupa, may mga bakas ng paa,
hindi paa ng hayop, kundi paa ng tao, payat at mahahaba, at may kasamang bakas na mga daliri na parang kumakalabit. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling lumapit ang ilan sa mga nakakatanda ng baryo kay Aling Rosa upang magtanong. Ang sabi niya, may mga nilalang daw na kumukuha ng lakas mula sa buwan. Hindi sila basta tao at hindi rin basta aswang. Kung totoo ang hinala ko, bulong ni Aling Rosa, ang mag-ina ay hindi dapat tinitingnan sa kanilang anyo sa araw. Sapagkat sa gabi, lalo na sa ilalim ng bilog na buwan, doon lumalabas ang kanilang tunay na kalagayan. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Ang tanging malinaw ay habang tumatagal, mas lalo pang dumadalas ang mga kakatwang nangyayari sa baryo. Minsan, may nakikita silang puting usok na lumalabas mula sa kubo ng mag-ina. Minsan na may biglang namamatay ang apoy sa mga lamparang nakasabit sa kalsada, kahit wala namang hangin. At ang pinaka nakakakilabot, may ilang tao na nagsasabing nakakita sila ng mga mata sa dilim, hindi lang pula, kundi minsan ay kulay puti, minsan ay parang butas na walang laman. Dumating ang isang gabi na mas maliwanag kaysa sa dati ang buwan. Halos parang araw ang liwanag na bumabalot sa baryo. Ngunit imbes na magdala ito ng ginhawa, kakaibang kaba ang nadama ng lahat. Sa kubo ng mag-ina, may narinig na kakaibang ingay, hindi iyak, hindi awit, kundi halakhak. Malamig, mahaba at umaalingaw sa buong paligid. At sa bawat halakhak na iyon, tila lumalabo ang hangin, parang may manipis na usok na bumabalot sa mga bahay ng mga tao. Ang ilan ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, ang iba na may parang hirap huminga. At sa gitna ng katahimikan matapos ang halakhak, may isang tanong na bumabalot sa isipan ng lahat, hanggang saan ang kayang gawin ng mag-inang iyon? At kung sakaling hindi sila tao, anong klaseng nilalang ang matagal nang nakatira sa tabi nila? Habang patuloy na naglalaho ang katahimikan ng baryo, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, mas lalo namang umiigting ang takot ng mga tao. Hindi na lamang basta bulungan ang naririnig, kundi malinaw na pag-ungol at paghalakhak na nanggagaling sa kubo ng mag-ina. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas, at ang mga matatanda ay laging may dalang bawang o krus tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, parang walang silbi ang lahat ng iyon, dahil may mga bagay na hindi nila maintindihan, hindi nila makita, ngunit ramdam nilang laging nandoon. Isa sa pinakaapektado ay ang lalaking unang nakakita sa pulang mata ng mag-ina. Si Nestor, isang magsasakang may 3 anak. Simula nang masulyapan niya ang nakakakilabot na titig, halos hindi na siya nakatulog. Araw-araw, parang mas lumulubog siya sa takot. Napapansin na ng kanyang asawa na unti-unti na siyang namamayat, na para bang may sumisipsip ng kanyang lakas. Siguro stress lang, wika ng kanyang asawa, ngunit si Nestor ay naniniwalang may kinalaman ang mag-ina sa kanyang kalagayan. Madalas niyang maramdaman na kahit sa araw, kapag siya ay nagbubungkal ng lupa, may nakatingin sa kanya mula sa gilid ng gubat. Isang hapon, habang nagbabalik siya sa kanyang bahay dala ang ani, may nakita siyang nakatayo sa gilid ng daan. Isang batang babae, maputla, mahaba ang buhok, at nakatitig lamang sa kanya. Akala niya ay isa lamang ordinaryong bata, ngunit nang tumingin siya ng mas matagal, doon niya napansin ang kakaiba, walang puti ang mata ng bata, puro itim lang. Pagpikit bukas niya ng kanyang mga mata, biglang naglaho ang bata, para bang usok na tinangay ng hangin. Mabilis siyang umuwi, ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niyang nakasabit sa pintuan ang isang maliit na supot na mailaman, isang piraso ng manok na tila kinain na at naiwan lamang ang mga buto. Mula noon, naging parang bangungot ang gabi para kay Nestor. Kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Hindi yabag ng tao, kundi parang mga paa na mahahaba at mabibigat, minsan ay may kaluskos na mga kuko na dumadapo sa sahig. Ang kanyang mga anak ay nagsimulang magising tuwing hating gabi, umiiyak na parang nananaginip ng masama. At ang pinaka-nakakakilabot, minsan ay naririnig niyang binabanggit ng kanyang bunso ang pangalan ni Lyra, ang anak ni Marta, sa kanyang pagtulog. Paano niya malalaman ang pangalan ng batang iyon, gayong hindi man lang sila nagkakausap? Samantala, sa baryo, may isa pang problema ang unti-unting sumulpot. Ang mga kabataang nakasilip sa ritual ng mag-ina ay nagsimulang makaranas ng kakaiba. Si Ramon,
isa sa mga nakasama, ay hindi na makalakad ng maayos. Ang kanyang mga binti biglang nanghina, at tuwing gabi dumadaing siya na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. Si Teresa, isa pang kasama, ay nagsimulang makakita ng mga imahe sa salamin, hindi ang sarili niya, kundi aninong nakangisi at may mahahabang kuko. Ang dalawa pa nilang kasama ay nagkasakit, nilagnat ng ilang araw, ngunit kahit anong gamot ay walang bisa. Dito nagsimulang magkaalaman ang mga matatanda sa baryo. Hindi na ito basta tsismis lamang. Ang mag-ina ay may dalang ang sumpa, at sinumang makialam o makasilip sa kanilang ginagawa ay nagiging biktima. Ngunit may mas malalim pang tanong, ano ba ang kanilang hinahanda? Bakit tila palakas ng palakas ang kapangyarihan nila sa bawat kabilugan ng buwan? Minsan, mula sa malayo, may nakakita kay Marta na naglalakad mag-isa sa gitna ng gabi, tangan ang isang bagay na nakabalot sa tela. Hindi malinaw kung ano iyon, ngunit may tumutulong likido mula sa ilalim ng tela, at kung minsan ay may naririnig na munting iyak na agad namang natatabunan ng kanyang pagkanta. Walang naglakas loob na sundan siya, dahil ang mga aninong sumusunod sa kanya ay mas marami kaysa sa kanyang sariling hakbang. Habang lumalala ang sitwasyon, ang baryo ay nagiging tila bihag ng takot. Ang dating masiglang mga gabi, puno ng halakhak at kwentuhan, ay napalitan ng katahimikan at pagkakandado ng mga pinto. Ngunit kahit anong pagtatago, parang walang ligtas ang mga tao. May ilan na nanaginip na nasa gitna sila ng bakuran ng mag-ina, nakabilad din sa buwan, at paggising nila ay may pasa at galos sa kanilang balat na hindi nila alam kung saan nanggaling. At sa lahat ng ito, si Nestor ang pinakatinutukan ng mga pangyayari. Para bang siya ang piniling puntiryahin ng mag-ina. Isang gabi, nagising siya dahil sa matinding lamig. Nang buksan niya ang kanyang mata, nandoon sa gilid ng kanyang kama ang isang anino, mahaba, payat at nakatungo sa kanya. Sa sandaling nagmulat siya, biglang naglaho ang anino, ngunit naiwan ang marka ng mahahabang daliri sa kanyang braso, kulay itim at hindi mabura. Sa puntong ito, malinaw na hindi na ito basta mga kwentong baryo lamang. Ang tanong, hanggang kailan makakatagal ang mga tao bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang maliit na pamayanan? At ano ang tunay na layunin ng mag-ina sa pagsipsip ng liwanag ng buwan? Sa mga sumunod na gabi, halos hindi na natutulog si Nestor. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang isipan ay laging gising, nababalot ng kaba at matinding takot. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang bahay ay nagiging tila yapak ng kakaibang nilalang. Ang tunog ng hangin na pumapalo sa dingding ay parang mga kuko na kumakalmot, at ang malabong liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng bintana ay nagiging tila matang nagmamasid. Kahit anong higpit ng pagdadasal niya, hindi mawaglit ang pakiramdam na hindi na sila ligtas kahit sa loob ng sariling tahanan. Isang gabi, habang nakahiga at nakikinig sa mabilis na tibok ng kanyang puso, narinig niya ang mga yapak sa bubong. Mabibigat, mababagal, at tila may humahaplos sa bawat yero na dinaraanan. Pigil ang kanyang hininga, hinintay niya kung may bababa, ngunit wala. Sa halip, may narinig siyang mahihinang boses na parang nagmumula sa kisam. Mga bulong na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya na binabanggit ang kanyang pangalan. Nestor, paos at mahabang tawag, paulit-ulit, hanggang sa parang buong bubong ay umuungo ng iisang tinig. Dahan-dahan siyang bumangon upang tingnan ang kanyang mga anak. Nakita niya silang payapang natutulog, ngunit sa dilim ay may kakaibang detalye. Ang mga anino ng kanyang mga anak ay hindi tugma sa kanilang posisyon. Ang anino ng kanyang anak na lalaki ay nakaupo, nakatitig sa kanya, kahit mahimbing itong nakahiga. Ang anino naman ng kanyang anak na babae ay nakataas ang kamay, nakatuon sa kanya, para bang nais siyang hawakan. Sa sandaling napansin niya iyon, biglang kumibot ang mga anino at gumapang papalapit sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang lamparang nakasabit at binuksan, ngunit sa halip na maliwanagan ang paligid, bigla itong namatay na para bang nilamon ng hangin. Naiwan silang nakalubog sa dilim, at mula sa sulok ng silid ay mailumitaw na aninong mas matangkad, mas payat, at kumikilos na parang may sariling katawan. Ramdam ni Nestor ang bigat ng presensya nito, malamig at nakakapanginig ng buto. Dahan-dahan itong yumuko, para bang tinitingnan siya ng malapitan, kahit wala itong mukha.
Hindi na niya nakayanan at tumakbo siya palabas ng bahay, walang saplot sa paa, halos mabaliw sa takot. Ngunit sa paglabas niya, hindi na niya nakita ang pamilyar na anyo ng kanilang bakuran. Ang buong paligid ay nababalot ng maputing usok na tila umaalon, at ang kalsada na dapat ay patungo sa baryo ay hindi niya makita. Sa halip, mga aninong nagsasayawan sa ilalim ng buwan ang nakapalibot sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay parang walang patutunguhan dahil kahit saan siya lumiko, bumabalik siya sa iisang lugar, sa harap ng kanilang bahay, na ngayon ay mukhang mas luma, mas madilim, at tila nagbabago ang hugis sa kanyang paningin. Nang magbalik siya sa loob, umasa siyang makita ang kanyang asawa at mga anak, ngunit wala na sila sa kanilang higaan. Sa halip, naroon si Marta at Lyra, nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ang ina ay nakangiti, malamig, at ang dalagitang anak ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Nestor, malumanay ngunit nakapanlalamig ang tinig ni Marta, matagal ka na naming hinihintay. Ang kanyang katawan ay nanginig, ngunit hindi siya makagalaw, para bang may mabigat na nakapulupot sa kanyang mga paa. Ang kanyang bibig ay gustong sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang marahang iyak ng kanyang mga anak mula sa kung saan. Hindi niya makita kung saan sila nagmumula, dahil ang mga dingding ay nagmistulang humihinga, lumalawak at lumiliit na para bang buhay. Ang mga iyak ay palakas ng palakas, hanggang sa natatakpan na ito ng nakabibinging halakhak ni Lyra. Isang halakhak na hindi tugma sa kanyang murang edad, matanda, mabigat at puno ng panunuya. Nagtangka siyang kumilos, pilit na kumawala sa bigat na bumabalot sa kanya, ngunit sa bawat pagsubok niyang umangat, mas lalo siyang nadidiin sa sahig. At sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga anino ng kanyang asawa at mga anak, nakatayo, nakatingin sa kanya, ngunit hindi sila gumagalaw. Ang kanilang mga anino ay nakangisi, nakakunot, at kumikilos ng hiwalay sa kanilang katawan. Muling tumingin si Marta, at sa kanyang mga mata, sumilay ang pulang liwanag na minsang nakita ni Nestor. Wala kang takas, wika nito, halos pabulong ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ang sinimulan ay hindi na maaaring tapusin. Sa puntong iyon, naramdaman niyang unti-unting hinihigop ang kanyang lakas, na para bang ang kanyang kaluluwa ay hinihiwa-hiwalay mula sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang huling nakita niya bago tuluyang bumagsak ay ang buwan sa bintana, mas maliwanag, mas pula, at para bang ito'y tumatawa sa kanyang kapalaran. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Sapagkat kahit bumagsak siya sa dilim, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanya, hinihila papunta sa kung saan. Isang lugar na hindi niya mawari kung totoo o bangungot lamang. Sa sandaling akala ni Nestor ay tuluyan na siyang nilamon ng dilim, bigla siyang nagising sa sahig ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at pakiramdam niya ay para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala na sina Marta at Lyra sa kanilang higaan. Ang kanyang asawa at mga anak ay naroon, mahimbing na natutulog, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Ang kanilang paghinga ay mabagal, halos hindi gumagalaw ang kanilang dibdib, at parang walang buhay ang kanilang mga mukha. Lumapit siya at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, unti-unting dumilat ang mga mata nito, pula, kumikislap, at may ngiting hindi niya nakasanayan. Matagal ka na naming hinihintay, Nestor, bulong ng kanyang asawa sa isang tinig na hindi kanya. Sa likod nito, ang kanyang mga anak ay sabay-sabay na bumangon, nakangiti rin, at ang kanilang mga anino ay kumikilos ng hiwalay sa kanilang katawan. Noon niya napagtanto ang mas masahol na katotohanan, hindi lang siya ang pinuntirya ng mag-ina, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya. Napaluhod siya, nanlumo at pilit na hinawakan ang kanyang anak. Ngunit sa bawat hawak niya, para bang usok ang kanyang kinakapitan, nawawala, dumudulas, at bumabalik sa anyo ng isang aninong nakangisi. Ang kanyang bunso, na dati mahilig kumapit sa kanya tuwing natatakot, ngayon ay tumayo sa harap niya na parang ibang nilalang. Papa, tawag ng bata, ngunit ang tinig ay mabigat, matanda at puno ng panunuya. Hindi mo na kami maililigtas. Habang nanlilisik ang kanyang mga mata, nakarinig si Nestor ng malakas na pagkalabog mula sa bubong. Unti-unti itong bumukas na para bang binubungkal mula sa labas.
At mula roon, bumaba sina Marta at Lyra, nakalutang sa ere, nakabalot sa maputing uso. Ang kanilang mga matay kumikislap at ang kanilang mga anino ay mas mahahaba na ngayon, gumagapang sa sahig at dumidikit sa mga paa ni Nestor, pilit siyang ikinukulong. Hindi kami dumating dito para manakit lang, wika ni Marta, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong silid. Dumating kami para magdagdag. At ang pamilya mo, Nestor, sila ang magiging kabahagi namin. Bigla niyang naalala ang mga kwento ni Aling Rosa, tungkol sa mga nilalang na kumukuha ng lakas mula sa buwan. Hindi lang pala ito ritual, ito ay pagsasanib. Sa tuwing kabilugan, naghahanap sila ng bagong sasakyan ng kanilang kapangyarihan. At ngayon, malinaw na ang pinili nila ay ang kanyang pamilya. Nestor ay lumaban, pilit na lumapit sa kanyang mga anak at asawa, ngunit bawat galaw niya ay tinatapatan ng mga anino na kumakapit sa kanyang katawan. Ramdam niya ang matinding lamig na pumapasok sa kanyang mga buto, at ang kanyang mga hininga ay nagiging mabigat, halos hindi na siya makakilos. Sa kanyang pakikipagbuno, narinig niya ang tinig ni Lyra, "Kung lalaban ka, mas lalo kaming tatagal. Kung susuko ka, makakasama mo sila." Ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot at lungkot. Wala siyang pagpipilian at alam niyang wala na siyang ligtas. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng mga anino, may nakita siyang kakaiba. Sa labas ng kanilang bintana, ang buwan ay hindi na kulay puti, ito ay naging pula, at sa gitna nito'y may nakaukit na hugis na parang mata. Tila ba ang mismong buwan ay nagmamasid sa kanya, nakangisi at nasisiyahan sa kanyang paghihirap. Nais niyang sumigaw, ngunit wala nang lumalabas na tinig. Ang tanging nagawa niya ay ang titigan ang kanyang pamilya na ngayon ay unti-unting nagiging bahagi ng dilim. At sa huling sandali, naramdaman niyang ang kanyang sariling anino ay kumilos ng hiwalay sa kanya, nakangisi at dahan-dahan siyang hinihila papalayo sa kanyang katawan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Nestor, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba, kahit mukhang wala ng pag-asa, o susuko ka na lamang sa kapalaran? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa siya? Nanginginig ang buong katawan ni Nestor habang nararamdaman niyang unti-unti siyang hinihila ng kanyang sariling anino palayo sa kanyang katawan. Ang kanyang pamilya ay nakatayo pa rin sa harapan niya, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi na yaong mga minahal niya. Ang mga mata nila ay nagliliyab na pula at ang kanilang mga labi nakakurba sa malalamig na ngiti. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa at mga anak ay tila walang kaluluwa, parang mga nilalang na nilamon ng kadiliman. Ang mga anino nila ay gumagapang sa sahig, kumakapit sa mga haligi ng bahay, at dahan-dahang pumupulupot sa kanyang mga braso at leeg. "Sumama ka na sa amin, Nestor," bulong ng kanyang asawa, ngunit ang tinig nito'y hindi na kanya. Isa itong tinig na malalim, kumakalabit sa kanyang kaluluwa, at nagdudulot ng matinding panginginig sa kanyang laman. Sa likod nila, sina Marta at Lyra ay patuloy na nakalutang, nakabalot sa makapal na usok. Para silang mga Diyos ang nagmamasid, naghihintay sa tamang oras upang tapusin ang lahat. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang dibdib, may umusbong na galit. Galit na matagal ng kinikimkim, galit na dala ng takot at kawalan ng lakas. Sa isang iglap, pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan, kinagat ang dila hanggang sa malasahan ang dugo, at mula sa dugo'y naramdaman niyang may kakaibang init na sumibol sa kanyang lalamunan. Para bang ang kanyang sariling katawan ay tumututol na lamunin ng dilim. "Hindi ko ibibigay ang pamilya ko," sigaw ni Nestor, at sa unang pagkakataon, nabasag ang katahimikan ng gabi. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa loob ng bahay, at ang mga aninong pumulupot sa kanya ay biglang umatras, para bang natamaan ng liwanag. Ngunit hindi iyon nagtagal. Mabilis na umusad si Lyra, ang batang babae na kanina inakalutang. Bumaba siya sa harapan ni Nestor, at ang kanyang mga mata ay naging itim na walang balintataw. "Kahit anong gawin mo, wala ka ng laban," bulong niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at mula rito ay lumabas ang mahahabang anino na parang mga kuko. Dumapo ito sa balikat ni Nestor at tumago sa kanyang laman, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit. Ngunit sa halip na bumigay, lalo siyang nag-init. Ang dugo mula sa sugat ay bumalot sa kanyang mga kamay, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumislap ito sa ilalim ng pulang buwan.
Naalala niya ang kwento ni Aling Rosa tungkol sa dugo ng taong handang magsakripisyo, na minsang nagiging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Pinilit niyang iunat ang kamay, at sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sinampal niya ang aninong nakabalot sa kanya. Mula roon ay lumitaw ang isang liwanag na parang apoy, at napaatras si Lyra, napasigaw sa sakit. Hindi maaari, wika ni Marta, sabay ilusog kay Nestor. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umuga ang buong bahay. Ang mga dingding ay nabiyak, at mula sa mga bitak ay lumabas ang mga kamay na yari sa dilim, pilit na umaabot sa lahat ng naroroon. Ang higanting anino na kanina ay nagmamasid sa kanila ay unti-unting bumaba, at ngayon ay tuluyan ng bumalot sa kanilang kisame. Ang hugis ng mga mata nito'y lumaki, at mula roon ay nagbuhos ng matinding liwanag na pula. Napasigaw ang asawa at mga anak ni Nestor, tila nagigising mula sa pagkakahipnotismo. Ngunit kasabay ng kanilang sigaw, unti-unti silang nilamon ng mga aninong gumagapang. Agad na tumakbo si Nestor, niyakap ang kanyang mga anak, at pilit na hinila palayo. "Huwag niyo silang gagalawin," sigaw niya, halos mabaliw sa sakit at takot. Sa kanyang desperasyon, ginamit niya ang natitirang dugo sa kanyang mga palad at ipinahid ito sa noo ng kanyang asawa at mga anak. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang kanilang mga katawan, at ang mga anino ay napaatras. Ngunit may kapalit, ang mismong katawan ni Nestor ay nagsimulang manghina, at ang kanyang balat ay nagiging maputla. Ang kanyang sariling anino ay unti-unting bumabalik, ngunit ngayon ay may sariling buhay, nakatayo sa kanyang tabi, nakangisi at handang sumalakay. Sa huling iglap, tumingin siya sa kanyang pamilya na ngayon nagigising na. "Lumaban kayo. Huwag kayong bibigay," bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa isang sigaw na bumutas sa katahimikan, sinugod niya ang kanyang sariling anino, pinagsalpok ang kanilang katawan sa gitna ng apoy ng kanyang dugo. Nagliyab ang buong bahay, at ang pulang buwan ay biglang nagdilim, natakpan ng makapal na ulap. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa loob, at pagkatapos noon, katahimikan. Nang imulat ng kanyang asawa ang mga mata, nasa labas na sila ng kanilang bahay, nakaupo sa malamig na lupa. Ang kanilang tahanan ay abo na lamang, at ang paligid ay tahimik, walang bakas ng dilim. Ngunit ang hindi nila maipaliwanag ay ang kawalan ni Nestor. Wala siyang iniwang katawan, ni abo, ni bakas ng kanyang presensya. Tanging ang kanyang anino lamang, na nakaukit sa lupa, nakangisi, at tila nananatiling nagmamasid sa kanila. Madilim pa rin ang paligid ng tuluyang humupa ang ingay ng pagbagsak ng kanilang tahanan. Ang abo ay unti-unting nahulog mula sa hangin, bumabalot sa paligid na parang manipis na ulap. Ang asawa ni Nestor ay nakaluhod sa lupa, yakap ang kanilang dalawang anak na ngayon ay gising na at humahagulgol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang hinahanap si Nestor sa gitna ng abo at guho. Ngunit wala. Wala ni isang bakas ng kanyang katawan, tanging init pa ng apoy at amoy ng nasunog na kahoy ang naiwan. Nestor, bulong ng kanyang asawa, at napahagulgol siya ng mas malakas. Ang kanyang mga anak ay paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan ang kanilang ama, ngunit wala siyang maisagot. Ang sakit ay masyadong mabigat, at ang katahimikan ng paligid ay tila ba nakikipaglaro sa kanilang damdamin. Ang mga kuliglig sa malayo ay muling nagsimulang kumanta, at ang hangin ay malamig, para bang walang nangyari. Ngunit sa lupa kung saan nakaluhod ang kanilang pamilya, malinaw na nakaukit ang hugis ng isang anino. Ang anino ay nakatayo, nakangisi, at tila ba nakatitig mismo sa kanila. Sinubukan niyang iwaksi ito sa pamamagitan ng pagkalagkad sa kanyang mga anak palayo, ngunit kahit saan sila tumingin, nakikita nila ang anino, parang bahagi na ito ng lupa. Sa mga sumunod na araw, pilit nilang ibinalik ang kanilang normal na buhay. Lumipat sila sa bahay ng kamag-anak sa kabilang baryo, ngunit kahit anong gawin, hindi na sila makatulog ng mahimbing. Tuwing sasapit ang gabi, nakakarinig sila ng mahihinang yabag na para bang may naglalakad sa paligid ng kanilang bagong tirahan. Ang mga bata ay madalas na nagigising na umiiyak, sinasabing nakikita nila ang kanilang ama, nakatayo sa may bintana, hindi kumikibo at nakatingin lamang sa kanila. Ang asawa ni Nestor ay paulit-ulit na kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lamang ang lahat, bunga ng trauma at takot. Ngunit minsan, kapag mag-isa siya,
nararamdaman niya ang malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat, at isang bulong ang umaabot sa kanyang tenga. Hindi pa ito tapos nagpunta siya sa simbahan, humingi ng dasal, at ikinuwento ang kanilang pinagdaanan sa pari. Ngunit kahit ang pari ay nagdadalawang isip kung maniniwala ba sa kanya o hindi. Ang tanging sinabi nito ay magtiwala sa Diyos at huwag hayaang lamunin sila ng takot. Sinubukan niyang sundin ito, ngunit gabi-gabi, ang presensya ni Nestor ay tila lalo pang lumalakas. Isang gabi, nang bumalik siya mula sa poso bitbit ang timba ng tubig, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw niyang nasilayan ang anyo ni Nestor, nakaupo sa kanilang bakuran, nakatalikod, at tila ba nakamasid sa malayo. Ang kanyang anino ay nakalawit ng mahaba, mas mahaba kaysa sa dapat. At sa oras na lumapit siya, biglang tumayo ito, dahan-dahang lumingon, ngunit wala itong mukha. Isang hugis lamang ng tao, gawa sa kadiliman at nakangisi. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Nanginginig, halos mahulog ang tubig na dala. Ngunit nang lingunin niya ang mga bata, gising na ang mga ito at nakaturo sa kanya. "Mama," sabi ng bunso, "kasama mo ba si Papa sa labas?" Hindi siya nakasagot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng matindi, at sa sandaling iyon, narinig niya ang pinto na unti-unting umuuga, para bang may kumakatok. Hindi malakas, hindi mabigat, kundi dahan-dahan, parang sinasadyang takutin sila. 3 beses. At sa bawat katok, nararamdaman niyang lumalamig ang paligid, at dumarami ang mga aninong gumagapang sa dingding. Niyakap niya ang kanyang mga anak at nanalangin ng paulit-ulit, ngunit ang kanyang panalangin ay natabunan ng malamig na bulong mula sa kabilang panig ng pinto. "Magbabalik ako." Kinabukasan, nagpasya siyang dalhin ang kanyang mga anak sa malayong bayan, umaasang makakalayo sila sa sumpa ng lugar na iyon. Ngunit sa bawat hakbang ng kanilang biyahe, sa bawat silip niya sa salamin ng jeep, nakikita niya ang parehong bagay, ang anino ni Nestor, nakaupo sa likod, nakangisi at hindi lumalayo. At doon nagtapos ang kanilang paglalakbay sa takot, hindi dahil ligtas na sila, kundi dahil natutunan nilang wala talagang ligtas mula sa dilim na minsang pumasok sa kanilang buhay. Ang tanong na naiwan ay simple ngunit nakakatakot, kung ang isang tao ay handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya, ngunit ang kapalit ay maging isa sa mga nilalang ng dilim, masasabi mo pa bang siya'y tunay na nagligtas? Ikaw, kung sa ganitong sitwasyon ay naroon ka, pipiliin mo bang lumaban hanggang sa huli gaya ni Nestor, kahit ang kapalit ay ang iyong sariling kaluluwa? O susuko ka na lamang at tatanggapin ang kapalaran ng iyong pamilya? Sa tingin mo ba, makakabalik pa si Nestor bilang siya mismo, o mananatili na lamang siyang anino magpakailanman? Kung gusto niyo ng kasunod na bahagi ng kwentong ito, o kung maihinuha kayo kung ano ang tunay na nangyari kay Nestor, i-comment niyo sa ibaba. Baka ang sagot sa misteryong ito ay manggaling mismo sa inyo. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga anino, minsan, ay hindi lamang simpleng dilim. Minsan, sila ay buhay at naghihintay lang ng pagkakataong muli kayong dalawin.